Mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Holy Week. Ito ngayon ang celebration ng maraming tao, usa kang Kristyanuhan. Ang celebration ito ay nag-ugat o nagmula doon sa celebration noong panahon ng mga Israel. Ang kanilang ginagawa nito, sa buong isang linggo ay hindi sila kumakain ng mga pagkaing mayroong patubo or yeast or kalumit o ano pa mang patubo. Sa buong isang linggo wala silang kinakain ng ganoon. Ang kinakain nila is pure, walang tubo, walang patubo. Ito ang pamamaraan nila ng kanilang selebrasyon noon, mga kaibigan. Na kung saan ito ay ginanap ng ating Panginoon doon sa cross upang ang lahat ay maging pure at magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. Kaya ngayon, ginagawa rin ng mga sangkakristyanuhan ang celebration ito. Tinatawag nilang Holy Week. Ito ay banal na linggo. Kaya dapat, kung banal na linggo, ang gagawin ng tao, kung totoong nagsiselebrate, ay puro kabanalan. Ano yung puro kabanalan? Yung ayon sa kalooban ng Panginoon. Ngunit, ang iba mga kaibigan, ang karamihan, bukod sa kabanalan sana ang gagawin, ang iba napunta sa kung saang lugar. Ang iba punta doon sa mga sabungan. Ang iba naman doon sa mga party o kung saan masaya na mga lugar upang doon nila gawin, i-celebrate daw ang Holy Week. Tama ba yon? Pag Holy Week, kailangan ang nasa isip mo ay itong mga bagay gawaing kabanalan. Pero kung Holy Week ikaw ay umiinom, naglalasing, sumusugal, nagsusugal, o ano pa man ang ginagawa, parang hindi ayon sa Holy Week na tinatawag. Ano? Ngayon, hindi tayo sa kumukontra dito sa Holy Week na tinatawag, kundi yung mga tamang nagsisilibra, yung tunay na kanilang ibinibigay ang kanilang sarili sa Panginoon, yan ay tamang pag-celebrate. Kaya dito, ang sinasabi sa atin, may babasahin tayo ng 2 verse dito sa Romans 12 verse 1 hanggang 2. Ipinamamani ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa mga kahabagan ng Panginoon na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Kanya, sa Panginoon, na siya ninyong katapatang pagsampa. Katapatang pagsampa. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Panginoon. Ang panawagan ng ating Panginoon, si-celebrate ka, iharap natin ang ating mga katawan bilang haing buhay at magbago tayo sa ating pag-iisip. Ano yung pag-iisip? Pag-iisip na naayon sa kalooban ng Panginoon. Ganun ang sabi niya. No? Hindi ibig sabihin na tapos mo mag-celebrate, no? Balik ka sa inyong dating gawin. Tigil ka muna sandali sa paglalasing. After nito, balik uli. Tigil ka sandali sa mga sugal. After nito, balik uli. Hindi yan. Ang ibig sabihin ng Panginoon, maliwanag ang sinasabi natin, binasa natin sa Romans 12:1 hanggang 2, baguhin ang inyong kaisipan upang mapatunayan ninyo kung ano ang banal at kaaya-aya sa kalooban ng Panginoon. Kaya dito mga kaibigan, ang celebration ay magiging walang kabuluhan, walang halaga kung hindi natin babaguhin ang ating buhay. Kung
Ngayon lang tayo, binago isang araw, pagbukas wala rin, sa sunod na araw, balik uli sa ating dating mga gawain na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito ay walang kwinta sa harap ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, kung ikaw man ay nagsiselebrate sa araw na ito, isa kang mananampalataya, ano man ang relihiyon mo, dapat mapatunayan mo sa iyong sarili, masunod mo ang kalooban ng Panginoon. Isipin mo na yung kabanalan. Hindi mo na isipin yung mga bagay na hindi kaya-aya sa paningin ng Panginoon. At alam na natin yan kung ano yung mga bagay na hindi kalooban ng ating Panginoon. Kaya dito mga kaibigan, ang celebration maganda. Ngunit kung ang magsiselebrate nito ay hindi magbabago ng kaisipan at sa kanyang puso at sa kanyang paniniwala, talagang ito ay magiging walang kabuluhan. Mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan, pagpalain tayo ng ating Panginoong Yeshua Messiah.